dakuin natin. Oh, nako, ito ha. Panibago po ito. Yes, panibago pong superhero ng mga DDS. Legazpi, 1957, 1957, kakapal ng muka ng mga alipores ni Digong. DDS, lakas mangkurakot at kriminal, salot ng Pilipinas. Salot pa daw pala kayo mga DDS eh. Sabi ni Alex Ramos 252, dati na yung ginagawa ng mga bilyar, 1970s pa, naririnig ko na yan. Pero nakita nyo naman po, sa pamumuno, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, walang makakaligtas. Lahat kailangan maimbestigahan. Diba? Ngayon ho, mga boss chief amo, sir, pupuntahan natin yung kay Yusek Cabral muna, mga kababayan. Yung kay Yusek Cabral muna, mga bossing, no? Yung pagkamatay daw, no? Ako ho, mga boss chief amo, sir, medyo hindi pa din po ako kumbinsido na talagang patay itong si Yusek Cabral Lalo na ho, mga kababayan, pag narinig natin o pag narinig ninyo itong sinasabi ng mga kapulisan ho. Ni dating DPWH Eto ha, mga bossing, papakinggan ho natin yung mga papakinggan po natin yung mga salaysay ng nung kapulisan ho. Babala po sa sensitibong paksa. Ang susunod naming ibabalita ay maglalarawan ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral batay sa investigasyon ng PNP. Hindi umano itinulak o tumalon. Hindi daw itinulak o tumalon. Paano nyo naman nasabi? Hindi nyo nga alam, hindi nyo nga maano kung ano talaga di ba? Wala nga kayong CCTV na maipakita o makita doon. No? Ang bilis-bilis ng investigasyon ninyo. Tapos na agad. At ang balita ko, na-cremate na agad. Biruin nyo yun. Yung DNA nga lang po, umaalma. Yung mga doktor. Sabi nila, grabe, ito na yata ang pinakamabilis na DNA test na nakita namin. Isang araw lang, tapos na. Sabi ni Jorge Edralim, hindi ko nga makita doon sa dashcam Ngayon, ipapaliwanag po nung isang pulis, mga boss chief amo, sir, kung paano daw nangyari o kung paano daw namatay itong si Yusek Cabral. Sige, pagbigyan nun natin, mga kababayan. Di nagpadausdos sa bangin si Cabral batay sa mga sugat at bali at mga 3D scan ng Nagpadausdos daw? Nagpadausdos daw? Mamaya explain natin. lugar kung saan siya natagpo ang patay. Nakatutok si June Veneracion. Yung dash ka, ayan, may bilog. Mismong bangin sa Ayun daw, nandun daw, nakaupo si Yusek Cabral. Medyo malabo, mga kababayan. Although, kamukha kapag ka nakatalikod, no? Kamukha, pero diskumpiyado pa din. Madami nagsasabi na, kagaya nung kay Roy, ng Bagong Lipunan, sinasabi niya, may nakita siya na parang may van na nakaantabay. Malay mo ba naman pagka-picture ng ganyan o kaya pag-picture no selfie, biglang picture, alis na. Sakay ka na dito, okay na. Tapos alis na. Tapos saka naglagay ng kung sino man na nandoon. Kasi yung mga balita ho, mga kababayan, ano sabi? Sabi doon sa balita nung unang-una ha. Eto, tingin ko hindi lang ako ang nakakita nito. Sabi doon sa balita nung unang-una, natagpuang walang malay. Ikaw ba magbabalita ka? At sasabihin mo, natagpuang walang malay kung nakita mo nakahandusay at puro dugo yung paligid. Doon pa lang ho, medyo, parang hindi sila nagkakatugma-tugma di ba? ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, kung saan natagpuan ng labi ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayan daw pong pagkakalagay, yung daw pong pagkakalaglag, mga boss chief amo, sir, may nakadagan pang bato o pumasok pa sa ilalim yung paa doon sa bato. Para daw inayos. Ano? Kung lumaglag yun, kung nahulog, kung ano man, di syempre, siya yung nasa ibabaw ng bato. Hindi siya yung natabunan ng bato. Di ba? Hindi siya yung nasa ilalim. Hindi nasisiksik yung kanyang paas doon sa ilalim ng bato. Ginawa ng 3D scanning ng PNP Forensic Group
Yan, may 3D daw ho, may 3D mga kababayan, no? Pinakita na ang resulta niyan kanina. So ito po yung ating highway, yung edge. Tapos yan po yung actual na ravine. Sa investigasyon ng Forensic Group, mahigit 16 na metro ang lalim ng bangin. O 16 na metro, okay. 16 na di pa yun. Di ba? Ano yun, mataas yun. Oh. Mataas ho yun. Na kapag ka yun talagang bagsak mo doon, talagang delicates ka. Pero eto po, parang hindi ako agree doon sa sasabihin ng pulis no? Pwedeng mali po ako. Pwedeng tama po sila. Pwede kayong kumontra sa akin. Pwede din kayo sumang-ayo sa akin. Pakinggan nyo ho tumbas ng 6 hanggang 9 na palabag na gusali. Sa baba, nakita ang katawan ni Cabral na 0.2 hanggang 0.8 meters lang ang layo mula sa base ng bangin. Okay. Indikasyon na wala o manong tumulak sa kanya. Kung tinulak ito, Malapit lang. Kung tinulak daw yon, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na layo pa. Hindi naman siguro malakas yung pagkakatulak o kailangan itulak yan. Kung makikita ho natin mga kababayan, yung pinag-uupuan nung sinasabi na si Cabral daw ho, nandun na sa gilid Lagi ko nga ho sinasabi sa ating mga vlog mga kababayan, hindi mo kailangan ng malakas na puwersang tulak dyan. Kasi kapag ka malakas na puwersang tulak dyan, mahahalata ka pa nung mga nakapaligid at nung mga dumadaan ng mga sasakyan Paano ba naman yung tuhod nga konting tuhod lang 'di ba? Nakaupo si Cabral Tapos kunyari daan ka sa likod niya, bigla mong anuhin mo lang ng konting tuhod o kaya yung konting ganun lang, mawawala. Tapos edad ho ni Cabral, 60 anyos na ho mga kababayan. Di po ba? Hindi kailangan ng malakasang tulak diyan. Yung saktuhan tulak lang. Ganun lang ho ang kailangan diyan para mahulog. ang kamay niya, Bakit po natin iniisip na may mga gumanon na mga tao? Kasi po maraming mga tao, malalaking mga tao, mga kababayan, na madadawit, masasabit at mayayari ho kapag ka tuloy-tuloy na nagsalita na si Cabral, mga bossing, di ba? Yari yan, kahit sino mapapaisip kung paano napunta sa kanya ang mga file, sabi ni Eugene 5839. yung palm ng kamay niya ay may gasgas din po, no? Pati yung likod, may gasgas din po. Gas. May gas. Sabi ni Adjaman o ni Aba, ni Ma'am Aba, but if may tumulak, malakas or not, possible titili or sisigaw siya. So I guess, nag-slide nga siya. Kaya sasabihin po ng pulis yung nag-slide So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Yun. Sa 16 na dipa, 16 na metro, medyo mataas mga kababayan. Pero kung nagpadaos-dos yan, posible na puro gas-gas yan, no? Pero hindi magdudurog-durog yung paa niya. Kasi ang balita doon sa iba, durog-durog na yung paa o kaya lasog yung paa di po ba mga kababayan? Kung daos-dos yan, sinasabi niya, yung likod niya, may mga gasgas at yung kamay niya may mga gasgas. Di ba, pinsan? Pagaling ka, pinsan. Ay, nako, salamat, no? Siguro, kailangan ko lang ng bembang, para gumaling. Pag dumaos-dos, medyo ang magiging bagsak nun, hindi yung talagang lagapak na, patay agad. Di ba? Mas malaki pa ang tsansa na mabuhay si Cabral kung padaos-dos mga bossing. Kasi less yung impact At hindi magkakadurog-durog o hindi madudurog. Pero kung may tumulak ng bahagya, mauuna paa o mauuna ulo, mauuna kamay, madudurog talaga to. Diba? Sabi ni Adjaman, huy, mataas yun. Pero kung siyempre, ganun ang iniisip niya, magpapadaos-dos. Hindi naman, yung pader, hindi naman straight na ganun Kung straight na ganun, pag daos-dos, konti lang yun, lagapak pa din yun.
Pero kung medyo slanted yon, papagulong-gulong. Pero alam niyo yun, mga bossing. Imagine, mag-reenactment kayo. Wala kayong link, ano yan? Inking kung ano ang nangyayari. Sabi ng forensic group ng PNP, lumalabas na feet first fall ang nangyari kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ibig sabihin, unang tumama ang kanyang mga papagbagsak sa lupa bago nabagok ang kanyang ulo. Base raw ito sa mga bali. Pero kung padaos-dos, syempre pabagal pa ho yun. Mga bossing, sasabit-sabit pa yun. Di ba? Hindi ibabalita ng lasog na yung buto sa paa. Mali ho ba? Isa pa, bukong-bukong, binti, hita, at dislocated hip joint ni Cabral. Sa toxicology test ng forensic group, nagpositibo si Cabral sa isang antidepressant drug na posibleng nagkaroon daw ng negatibong epekto sa dating opisyal ng DPWH. Si Cabral ay sinasabing isa sa mga pangunahing karakter sa mga manumalyang flood control project. Ngayon, magtatanong ako. Bakit kinailangan pumunta ni Lebiste at makipag-agawan doon sa mga dokumento, doon sa mga files